Law of universal gravitation. Yan. Dahil pabibo kasi si Newton, marami siyang nagawang law. Sa kanya din yung 3 laws of motion. Actually, yung laws of motion, derived yun dito sa, or halos connected. Kasi ginagamitan din siya ng force. Newton's law of universal gravitation. Malakas ba yung yung tahol ng aso? Sakto lang, sir. Sakto lang. Naiintindihan pa rin kahit nagtatatahol sila. Kasi ako Opo. nai-stress ako habang narinig yung mga aso namin. Okay, so sinasabi ng law of universal gravitation, hindi siya yung pangkalahatan, okay? Pansandaigdig sa mundo lang yun. Sinasabi ng universal dito, it is referring to universe. So, ibig sabihin, we're dealing more with celestial bodies. So, dito ma-encounter natin yung mga orbits, mga ganyan, mga mass ng Earth, mass ng kung anumang planetang gusto nating hanapin, yung kanilang average distance to the sun, mga ganyang bagay. So, yun yung sinasabi sa law of universal gravitation. Ang sinasabi sa law of universal gravitation, before we discuss that, discuss ko muna kung paano nag-arrive si Newton sa sa mga laws niya. Okay? So, once upon a time, kwento tayo. So, once upon a time, si Newton daw nakaupo sa isang apple tree, sa ilalim ng isang apple tree. Sige, magkukwento tayo. Mahaba pa yan tayo. Nakaupo siya sa ilalim ng apple tree. Apple tree, apple tree. Yan. Kunwari nakaupo siya dyan. Tapos, yan. Kunyari, ito si Newton. Si Sir Isaac Newton. Tapos, may mansanas doon. May mansanas dyan. Yan. Drawing time. Bakit mukha siyang cherry? Wait lang. Yan, mukha na siyang mansanas. Yan, basta may mansanas dyan. Tapos, hindi ko alam kung ano ginagawa ni Newton. Nag-aaral daw ata siya or nakatitig lang siya sa sun. Drawing tayo ng sun. Drawing tayo ng sun. Gusto niyo ba yung pag ganyan yan? Sun. Sun. Kulot yung sun. Yan, kulot daw yung sun. Ay, sorry. Yan, basta may sun. Ang laki ng sun, nasunog na si Newton. Yan. So sabi, wala kasing naka-specify kung ano yung ginagawa niya. Pero at that time, nalaglag daw yung apple. Nalaglag yung apple. Hindi ko din alam kung directly ba sa ulo niya or somewhere lang sa baba. So basta nalaglag yung apple. Sabihin na lang natin nalaglag yung apple. Hindi na lang natin sasabihin specifically kung saan nalaglag. Kung sa ulo niya or sa ground. Basta nalaglag siya. Nalaglag yung apple. Tapos bigla niya na-realize na kung yung gravity, kung may certain force, hindi pa niya sinabing gravity eh. Kung there is a certain force na nag-apply ng ganun kataas doon sa apple, nakita niya yung sun. Nakita niya yung sun. Ibig sabihin, meron ding certain force na nag-a-apply beyond doon sa nakikita niya. So, beyond sa sun, beyond sa earth, beyond everything. So, doon niya na pinag-aralan. So, doon niya nakuha yung kanyang mga theories kung papaano at kung bakit gumagalaw yung mga bagay-bagay. So, dito sa Apple, diyan niya nakuha yung gravity. Okay. Yung sa sun, yung sa earth, sa mga movement ng celestial bodies, siya yung isa sa mga proponents na nagbigay daan para sa mga discoveries ng orbit, sa mga ganyang bagay. Okay, so yan. So yan. Ito, maliit lang. This is a small body. Tapos ito is a large body.
It's a large body of mass yan. So, ito yung sinasabi ng universal gravitation. Merong force na nag-apply within and beyond the Earth. Okay? So, ito na. Bigyan na natin siya ng mga mathematical formulas. Tapos na yung drawing time. Okay? So, yung first formula natin, ayan, sabi dito, for two bodies having masses m and small m and capital M, with the distance r between their centers of mass, the equation for Newton's universal law of gravitation is this. F. Force yan. Yung force natin dyan is force of attraction. Ibig sabihin, pag na-attract, ilan ba yung kailangan para magkaroon ng attraction? Isa lang ba or dalawa? Isa lang ba or dalawa? Sige, sagot. Anybody? Isa lang ba o dalawa? Ano po ulit? Ilan yung kailangan nating objects para magkaroon tayo ng attraction? Or ilan yung kailangan nating tao para magkaroon ng attraction? Dalawa, di ba? Dalawa, ayan. Sabi ni Andre, dalawa. So before we have a force of attraction, we need two objects. So kapag for example, yung binigay natin is one object lang, walang force of attraction doon. Applied force, pwede, meron. Pero force of attraction, wala. So yung sinasabi natin dito sa universal law of gravitation, this F is denoted to be force of attraction. So this is between two objects. So yung objects na yun, they have different masses, okay? So yung first object, we have small letter m. Yung second object, we have the capital letter M. Okay? So iyan siya. Tapos yung R, this is the distance between the two objects. So distance between the two objects. Okay, so iyan siya. Ito yung formula for Newton's law of universal gravitation. Sir, ano yung capital G? Capital G dito is gravitational constant. So ibig sabihin constant siya, kakabisaduhin na naman natin to. Gravitational constant. Ano ang kanyang value? Ito yung kanyang value. G is found to be, using experimentation, 6.673 times 10 raised to 11, negative 11 rather. Negative 11, ang kanyang unit is Newton meter squared per kilogram squared. So ito yung ating formula ito yung ating value pala rather, formula tuloy. This is our value for the gravitational constant. So tatandaan yan. Isi-save nyo na yan. Gravitational constant is 6.673 times 10 raised to negative 11. Ulitin ko, yung significant figures natin, susundin natin kung ano yung nasa given, hindi yung nasa constant. Okay? Pero, gagamitin natin kung 4 significant figures yung nasa constant, i-apply nyo pa rin siya ng buo. Sa final answer lang natin, i-convert into kung ilang yung SF ng given doon sa ating kasagutan. Okay, nagets ba yun? Thumbs up tayo kung naintindihan. Yung SF na susundin, yung nasa given, hindi yung nasa constant. Para hindi tayo nagkakaiba ng sagot. Okay, very good. So, bigay tayo ng example using the universal law of gravitation or Newton's law of universal gravitation. Universal law. Basta yun. Basta may universal, may law, tsaka gravitation. Okay. So, for example, ito. Yung nasa module ninyo, example 9a. Basahin natin. The force of attraction between Jose. Okay. So, may force of attraction. So, between Jose. Ito daw si Jose. Tapos, and his 40 kilogram seatmate. So, meron daw siyang seatmate. Or classmate. Sige, classmate na lang. Para hindi natin, classmate. Babae daw siya. Ang pangalan niya ay Maria. Yan, Maria. Okay. So, ang given natin, 40 kilograms daw si Maria. Okay, 40 kilograms. Yan. Tapos, yung force of attraction daw, the force is strong between the two.
Meron tayong 3.00 times 10 raised to negative 8 newtons. So, meron maliit na attraction kasi raised to negative 8 yan. Maliit na attraction between Jose and Maria. So, ngayon, determine the mass of Jose. So, tinatanong na yung mass ni Jose, yung small letter m. Kung ang distance between them ay napakalayo, 2 meters, nagpa-practice din sila ng social distancing. Okay? So now, ano yung gagamitin nating formula? You will use ito, formula for force of attraction, which is the universal of gravitation. So identify lang natin yung given. M, hinahanap natin. So yung yung kabila niya, we should use capital M na. So yung distance is R. Yung ating force of attraction is F. So yung G natin, ito constant yan. So we can use two different solutions. Yung first solution natin, we can use the formula para i-derive muna yung formula for capital letter M. Or we can, the second solution, we can substitute na kaagad, then manipulate mo na lang siya. So ano yung gusto nyong gawin natin? Manipulate na agad. Ayun, ilalet nyo lang siya. Pwedeng capital M yung nawawala, small letter M yung given. Basta yung M tsaka isang M, magkaiba sila. So different values siya. Not necessarily inassign natin na capital M dito, small letter M. Pwedeng magpalit. Kasi i-multiply mo lang naman yun. Remember, multiplication is a commutative operation. So pwedeng magkapalit yung M, capital M, small letter M, is equivalent also to M, capital M. Commutative yun. Remember, multiplication is commutative. So kahit magkabaliktad siya, okay lang. So M is equal to M, capital M. So kahit sino mauna, okay lang. Okay ba yun, Thea? Okay, very good. So now, ano yung gusto nyo gawin natin? Galawin muna natin yung formula o substitute na tayo kaagad? Thumbs up kung yung formula, clap kapag substitute na tayo kaagad. Okay, so formula muna daw, sabi ni Madrid. How about the others? Okay, sige, formula muna. Majority formula muna. So, i-manipulate muna natin yung formula. Okay, so gamitin natin ng kulay red. So, manipulate natin yung formula. We have the general, gawa tayo ng bagong page. Yan. Formula natin is F is equal to capital G, small letter M, capital M, or R squared. Yan. So, ang hinahanap natin doon sa case natin is capital M. So, what we're going to do is, i-isolate natin si M. Ayun yung ginagawa natin, di ba, pag nagmamanipulate. We isolate kung ano yung hinahanap natin. So, may denominator siya. What we're going to do is we multiply both sides by that denominator, which is R squared. Di ba? So, cancel ito. So, meron kang F R squared is equal to G M, capital M. So, meron kang coefficient, literal coefficient ni capital M. So, what we're going to do, babalik na rin yung operation na yan, we divide both sides by that coefficient. Capital GM, capital GM. So, this will cancel out. Matitira na lang natin si capital M. So, we have FR squared over GM is equal to capital M. So, now we have the formula. Balikan natin yung given. We have small letter M, ito yung ating baliktad pala yung ginawa ko. Sige, sige. Parehas lang naman. Ayusin natin ito. Small letter M pala hinahanap na, hindi kayo nagsasalita. Yan, small letter M. So, capital letter M, i-divide natin. Same lang din naman. Ito, yan. Tapos, yan. 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 Small letter M. Yan. Hindi kayo nagsasalita. Yan. Okay, so given natin yung capital letter M, which is 40.0 kilograms. Yung force of attraction between the two, which is 3 times 10 raised to negative 8 newtons. Tapos, ano pa? Yung radius is 2 meters. Ano pa? Yung ating gravitational constant, which is equivalent to 6.6
Sige nga daw kung may nakakaalala. Ano kadugtong na numbers yan? We have 6.673 very good. times Times 10 raised to raised an to negative exponent. 11 Very good. Negative 11, anong unit? Newton meter meter squared square over over kilograms square. kilograms squared. Very good. Thank you, Chester. So, pwede na tayo mag-substitute. Substitute tayo doon sa na-derive natin na formula. So, we have 3.00 times 10 raised to negative 8 newtons multiplied by square of the radius. So, 2.00 meters quantity squared divided by the universal gravitational constant. We have 6.673 times 10 raised to negative 11 Newton meter squared over kilogram squared times yung capital letter M natin, which is 40.0 kilograms. Mahahanap natin dito is mass. Okay. So what we're going to do is we will multiply. Ilabas natin ang ating mahiwagang scientific calculator. Pakilabas. So okay, sundan si sir. Unahin natin PEMDAS, yung ating may squared, may exponent. So we have 2 squared, click equals. Then multiply natin by 3 times 10 raised to negative 8 equals. Then divide natin by quantity 6.673 times 10 raised to negative 11 times 40. Ang lalabas natin kasagutan will be mass is equal to 40. Yung unang lalabas mo na sa calcu, 44.95. Pero ilan yung SF unit natin, significant figures natin? SF unit ulit. Ilan yung significant figures natin? We have how many? 2, 3, or 4? 3. 3. Very good. So what we're going to do is we will round off. So ang sagot will be 45.0 kilograms. So yun daw yung mass ni Jose. To have the distance between Maria, tapos meron silang force of attraction na 3 times 10 raised to negative 8. Kuha? Nagets ba? Nagets? So yan, kung nag-a-apply between people, nag-a-apply din siya between celestial bodies. So for example, we will find the force of attraction between the Earth and the Sun. Kailangan mo lang malaman yung mass ng dalawa, tapos yung distance between them, malalaman mo na yung kanilang force of attraction. Kasi yung gravitational constant natin, it applies anywhere in the universe. Tatandaan nyo yun. Okay? So, kung nag-a-apply sa mga tao, nag-a-apply din yan sa mga celestial bodies or any two objects na we're finding a force of attraction between them. Okay? Gets ba yun? Thumbs up kung naintindihan yung solution natin. Nagets ba? Nagets? Madali namang intindihan, ano? Madaling intindihan. Okay, so let's proceed with tides. Ito mabilis lang kasi diniscuss na natin to nung tayo ay mga grade 3. So tides. Paano daw nangyayari yung mga tides? Hindi ito yung kulay orange sa tindahan. Ito yung ating shifting with our bodies of water. Okay? This is caused due to the gravitational pull of the moon. Kasalanan yan ng ating buwan. Okay? So we have two highest and lowest tides. Ang tawag doon sa highest. Anong tawag sa pinakamataas? Ang tawag doon is spring tide. Okay, illustrate natin mamaya kung anong itsura ng spring tide. Kung ano yung nangyayari outside the earth para na magkaroon tayo ng spring tide. And for the lowest tides, we have the nip tides. Nip tides. Yeah, nip tides. NEAP. NEAP. Okay. So, paano ba nangyayari? Ano ba yung mga nangyayari between the sun, earth, and moon by that time? So, this is, let's have, ito daw yung earth. Sorry. Yan, gawa tayo ng tatlong earth kasi tatlo yung cases natin. Okay. Tapos gawa din tayo ng moon. Kulay black naman yung moon. Kulay black. So first,
Tapos gagawa din tayo ng sun. At a safe distance yan ha. The illustrations are not meant to scale. Okay. Tapos yung kulay blue, yan, ito, sky blue. Ito yung tubig natin, bodies of water. Ano lang yan, exaggerated. Okay, so yan, illustrate natin. Set tayo ng letters A, ito B, ito C. Alin sa tingin nyo dyan yung high tides? Ay, yung yung spring tide, rather. A, B, or C? Without looking sa module ninyo kasi nasa module ninyo. Is it A, B, or C? A, sabi ni Andre. How about the others? A daw ang spring tide. How about the others? Sabi ni Raven, ni Magsino, C daw ang spring tide. Sabi din ni Kian, C ang spring tide. Sabi ni Audi, C ang spring tide. Nakalimutan ko kung kapag malayo sa buwan or malapit. Yan. So, ang tamang sagot, okay, ang spring tide is A and B. Bakit? Okay, spring tides are the highest tides. Okay? It occurs when the sun, moon, and earth are aligned. Ayan, joke lang daw yon. Etong spring tide nangyayari kapag aligned yung tatlo. So, tuwid. Yan, tuwid. Yan, naka-align sila. Be it yung moon nasa gitna, be it yung earth yung nasa gitna. So, yung nip tide will be our letter C. Ito ay nangyayari kapag perpendicular. Perpendicular. Okay? Perpendicular yung moon, earth, and sun to each other. So, illustrate natin bakit ba nangyayari yung mga tides. Paano ba siya nangyayari? Ito yung earth. Yan, earth. Tapos, drawing tayo na moon. Yan, yung black yung moon ha. Sulat natin. So, this is the moon. Tapos, ito yung earth. Okay, so may nag-chat. A daw talaga sagot ni Audi. Hindi kami naniniwala. Okay. So, ito. Paano ba nangyayari yung tides? Dahil yun sa force of attraction. So, merong in-exert na force yung earth towards the moon, meron ding in-exert yung moon towards the earth. So, meron tayong push and pull na nangyayari. Meron tayong pull nangyayari. So, yung moon, meron siyang sariling gravity as you all know. So, yung moon, pinupull niya towards sa kanya. Yung any bodies na malapit sa kanya, that is the force of attraction. O, same is true with Earth. So, pinupush din niya. Tayo, napupush tayo towards the Earth. That is how we stand. That is gravity. Okay? So, papaano yun? Alam natin na Earth is how many percent water? How many? Napupul yung tubig. Yes, napupul yung tubig. Kaya tumataas. Earth is how many percent? 70? 75. Chart. 75% water, pero sa tingin ko, hindi ito 75%. Tumataas na kasi natutunaw na yung ating ice caps. Yan. So sabi noon sa ating grade 3, 75% water. So ibig sabihin, more than half of the earth is water. Actually, surface lang ata yun kasi molten lava yung nasa loob ng earth. Okay? So, paano yung mangyayari? Kung may pull yung moon, kung pinupull ng moon yung certain objects towards it, let's say for example, yung tubig natin, pinupull siya ng moon. That is how tides happen. Yan. So, yung moon, pinupull niya yung tubig natin. So, itong blue na to, this is water. Isipin natin, imaginary water yan. So, ito yung gravitational pull ng moon. So, sa liit niyang yun, malakas yung pull niya. Napupull niya yung ating mga katubigan. Sir, bakit pati ito? Bakit pati ito mataas? O, sige. Sa mga nagbasa, bakit pati ito mataas? O, bakit ito? Pati ito mataas. So, ito mga to, high tides yan. Ha? High tides. Highlight natin siyang red.
High tides, red. Ito, high tides, red yan. Yung low tides, i-highlight natin na orange. Orange. Low tides. Bakit sa tingin nyo, pati yung opposite side? Yan, very good si Bao. Yan, kasi pati si Earth na walang H, namumove. Tama, namumove kasi napupull din si Earth. Napupull din siya. So yung tubig, first of all, napupull. Then also Earth napupull, kaya may naiiwan. Dito, high tide pa rin dito sa kabilang side. So yun, gets ba? High tide, low tide, low tide. Yan. Nagigets? So yung una, yung tubig natin napupull. Kaya dun sa surface na malapit sa moon or nakaharap sa moon, napupull yung tubig kaya merong high tide. Okay? Tapos, bakit sa opposite na side nun is may high tide pa rin? Kasi yung Earth naman, napupull din siya ng ever so slightly. Kaya naiiwan yung tubig, kaya tumataas, kaya elongated siya. Yan, hindi siya pabilog all throughout. Okay? Thumbs up kung naintindihan. Kung naintindihan, bakit nangyari yung tides, binaba yung tubig sa magkabilang side. Actually, walang batak dito sa kabilang side, Andre, ha? Walang batak dito. There is no pull of gravity sa side na yan. Ang pull of gravity towards the moon. Ito is offside ng moon. So, malayo yan. Yung nangyayari dyan is yung Earth then napupull. Okay? So, hindi binabatak both sides. Pag nabatak yan both sides, ibig sabihin both sides meron tayong celestial body. Pero sa case natin, isa lang yung ating satellite. Isa lang side lang yung may pull. Yes, naiiwan lang. That is the right term. Naiiwan. Kaya tumataas. Okay, nagigets ba? Nagigets? Nagigets naman so far? Nagigets? So that is how tides happen. Okay, so last, before we proceed with the Kepler's 3 laws of planetary motion, we have escape speed, okay? Escape speed. Sino nanood dito nung launch ng escape speed? Sino nanood dito nung launch ng SpaceX ng kanilang wait lang. Paano kaya pag-apat yung moon natin? Lahat ba ng parts ng Earth high tide? Hindi. Feeling ko ganito yung mangyayari. Sige, maganda yung question ni Andre. Balikan natin. Sa tingin ko pag-apat yung moon, it depends kung saang position sila. Kasi kapag apat yung moon natin, sige, illustrate natin. Masaya na mag-illustrate. Kung ito yung Earth, tapos meron siyang apat na moon, pag nag-align yung apat na moon na yon, ano sa tingin niyo mangyayari? Ang taas ng pull. Mataas yung pull force dito sa side na to. Di ba? So, pwedeng hindi na ganyan yung shape ng Earth. So, pwedeng mangyari hindi na ganyan yung shape ng Earth. Hindi na oblate spheroid. Pwedeng ganito na yung shape niya. Oblong na. Kasi mas ma-elongate na siya dahil dun sa taas ng force. Pero kung perfect yung revolution ng moon, kung at all times is at all times nakaganyan yung position nila, magiging perfect circle yung Earth. Kung equal din yung forces of attraction nila, ha? Kung equal yung forces of attraction, magiging perfect circle yung Earth. Hindi siya magiging oblate spheroid. Pero, kung may mag-vary ng ever so slightly doon sa kahit isang moon, yung mas mataas na pull ng force na yun, mag-elongate yung Earth. Ganun siya. Ayun yung hypothetical analysis ko doon, ha? Kasi yung pull of gravity natin, it affects celestial bodies ng maliit na maliit, pero kapag tumagal, mataas yung effect, malaki yung effect niya. Sa tingin niyo, paano ba nabuo yung ating universe? Paano naging oblate spheroid yung Earth? Isipin niyo, dahil sa kanyang revolution. Di ba kung maniniwala tayo sa Big Bang Theory, na lahat ng galing sa isang Big Bang, tapos hanggang ngayon, patuloy pa rin yung expansion ng bang na yun. Di ba, we started from a cloud of gas. Tapos as we revolve, as we rotate in our own axis, doon yung gas na yun, nag-rotate sa sarili niyang axis, tapos nagre-revolve around a star, which is the sun. Di ba? As time goes by, billions of years, nakabuo siya ng isang habitable planet. Naging perfect shape siya for habitation. Di ba? So, yun siya.
So, ayun yung naging hypothetical analysis ko. Kapag more than 1 yung moon natin, hindi magiging bilog yung Earth. Yun siya. Okay, so punta na tayo sa escape speed, ha? Okay na tayo doon. Settle natin yung mga arguments natin yan. Masarap nag-aaral ng space, ng mga planetary motion, etc., etc. Pero pag pinag-aralan natin to, we need to know the back and forth of physics kasi more on physics talaga yon eh. Fundamental yung physics sa ating mundo. Okay? So, sino dito nakapanood nung launch ng SpaceX? Yung si Elon Musk yung CEO. Anybody? Nung ano lang to, nitong week lang. Sino nakapanood? Si Mags, Si sino? Mags daw po. Si Mags. Ano nangyari doon? Ano yung pangalan ng mission nila? Mag. Nagta-type ba siya? Wait lang. Wala po siyang mic. Wala daw siyang mic. Sige. Mag-type ka na lang na. Ano yung pangalan ng mission? Yung last October daw yung napanood niya. Ano yung pangalan ng last mission ng October? Yung bumalik dito sa Earth. Babalik na yun eh. Kasi magagamit natin yung concept ng escape speed dito. So, tinatanong ko. Nakalimutan na? Okay. Dalawa na yung naging crewed mission ng SpaceX. Crewed. Ibig sabihin, may crew na kasama. Okay? So, yung first mission nila is yung Demo 1. Demo 2 rather. Demo 2 mission. Yung Demo 2 mission, that is the final stage. Okay? The final stage ng SpaceX para ma-approve for crewed mission into the International Space Station. So, yung nag-launch 2 or 3 days ago, that is the Crew 1 mission. Crew 1 mission, we have 4 astronauts na nasa space ngayon. 3 American astronauts and 1 Japanese to be exact, 4 astronauts. So, bakit ko sinasabi itong mga to? Itong Demo 2, we have 2 astronauts lang. So, bakit ko sinasabi itong mga to? Kasi si escape speed, ginagamit siya ng mga rocket companies like SpaceX to send humans into space or to launch humans into space. Kasi as we all know, 'di ba? I-illustrate natin. Kasi nag-illustrate ngayon. So let's say for example, we have the Earth. Okay? 'Di ba ang Earth, meron siyang pull of gravity, am I right? Meron siyang gravitational pull towards it, 'di ba? So anything na ilo-launch mo pataas will eventually go down because of gravity. Nakita ba yung yellow na highlight? So yan, kunyari nagbato ka ng baseball at an angle, di ba? Hindi naman siya dire-diretsong lalabas into space. Hindi ganoon yung nangyayari. Dahil sa pull of gravity ng Earth, bumabalik siya sa ground at a certain displaced position. So, kung hindi natin na perfect yung escape speed, kung hindi na pag-aralan ng ating mga astronomers yung escape speed, hindi tayo makakalabas ng Earth's atmosphere. 'Di ba? Kasi we need to achieve a certain velocity para makalabas tayo doon sa pull of gravity ng Earth. Ayun yung concept ng escape speed. Ito ina-apply ko muna siya sa concept ng Earth. Okay? Meron tayong iba't ibang escape speeds sa iba't ibang celestial bodies. Okay? Depende 'yon sa mass. Nakadepende siya sa mass ng ating celestial body. So ano ba yung formula niya? So yung formula niya is derived from the potential and kinetic energy formula. So inequate niya si potential energy kay kinetic energy. Okay? Now, ano yung formula ni kinetic energy and potential energy? Ito. We have a different formula for potential energy when we're dealing with celestial bodies. Ito. PE is equal to the negative gravitational constant times mass of the two objects over r squared. Okay, so ano tong mga to? Yung m natin diyan, that is yung m na maliit, that is yung object na you're dealing with. Yung m dito is the mass of the celestial body. So for example, kung Earth yan, mass ng Earth. Sabihin natin mass ng Earth. Sabihin mo natin siyang mass ng Earth.
Tapos yung R dito na capital, that is the radius of the celestial body. So, radius of the Earth yan. Radius of Earth. Okay, so yan yung formula for PE. So, kung gagamitin natin yan, and using the formula for kinetic energy, which is 1/2 mv squared, equate natin. So, we have G mm over R squared is equivalent to 1/2 mv E squared. Bakit nilagay ko VE? Kasi yun lang nag-iisang velocity. Ayun yung gagamitin natin to analyze or to derive yung ating escape velocity. So, VE is escape speed or escape velocity. So, i-manipulate natin yung equation, multiply tayo ng 2 both sides. So, we will have 2G, M small letter M, capital letter M, over R squared. Is equal to MVE squared. Tama? So, divide both sides by M. So, makakancel natin yung M dito sa taas. Yung maliit na M. Ito. So, now, tapos square root natin, both sides. Yes, na. Kahit hindi natin kasama sa numerator, di ba? Ito, kapag ito naka-multiply, saan siya ma-multiply? Sa numerator ba o sa denominator? Sige. Numerator. O, di ba? Sa numerator din. So, iakyat na natin siya para hindi tayo mahirapan. Okay, so in-square root natin. So, makakancel na yung square dito. So, ano matitira? So, we have square root of ano matitira? Square root of 2gm over r na lang. Kasi makakancel na yung squared sa baba. So, mali pala tong 8 nasa book nyo kasi nakasama yung r dito eh. Okay, so yan yung formula natin for VE, which is escape velocity. Okay ba yun? Nagets ba? Thumbs up tayo kung naintindihan yung derivation natin for escape velocity. Sir, Yes, yes. ano ulit yun? Tama po ba? 1/2 MBE square? Tama po ba? Yes, yes. Ano po yung E? VE. Sa V sub E yun na. V sub E. Kasama pala yung square root sa baba. Kasama yung square root daw. Sabi ng formula. Hindi ko alam kung paano. Teka, analyze natin. Kasama daw siya. V sub E yan na. V sub E. V sub E. Which denotes escape velocity. Sorry. Napalaki yung E ko. Wait lang. V sub E. Yan. Escape velocity. Yan natin kung paano siya. Yan. Where G is the universal gravitational constant, mass, capital M is mass of the body to be escaped from. So, bisayin yan yung pinanggagalingan niya. Yung R is the distance from the center of the mass nung ating object na pinanggagalingan. Yun siya. Okay. So, the unit for escape velocity is meters per second. So, nakita nyo, na-observe nyo ba? Na-observe nyo? Na-observe ko. Wala nang small letter M dun sa formula. Hindi nyo ba napansin? Wala nang small letter M. So, ibig sabihin, hindi mahalaga yung bigat ng object para makaalis siya sa gravitational pull ng Earth or ng any celestial body. Kailangan lang niyang ma-achieve yung speed na kailangan niya para makaalis doon sa orbit or sa gravitational pull ng certain celestial body. So yun, hindi mahalaga yung ating mass sa escape speed. Okay, ang mahalaga doon yung mass nung pinanggagalingan mo na lugar. In this example, yung pinanggagalingan natin na Earth. Yan. Alam ko na kung bakit. Ito, wala palang squared to, sorry. So walang squared yan. Kaya R pala siya, nakapasok yung R. Sorry. Yan. Kaya po ba patulis yung mga spaceship para mag-pierce na mas mabilis sa atmosphere? Yes.
Actually, kaya ganun yung itsura niya. Okay, explain na rin natin bakit ganun yung itsura ng mga spaceship. Kasi, ayun, is for the aerodynamics. Okay, para mas mabilis na maka-escape. Para mas air yung less resistance. Kasi di ba meron tayong negative force? Di ba napag-aralan natin yung Newton's third law? Sige, ano na rin natin? Explain na rin natin. So, for example, let's take for example yung ating, ayan. Ano yan spaceship yan. Ayusin ko yung drawing ko. Hindi yan spaceship po yan. Spaceship. Spaceship yan, mga anak. Spaceship. Lagyan natin siya ng segments para mukha siyang spaceship. Spaceship yan. Spaceship. Spaceship. Ito yung ito alam ni Magsino tong itsura ng dinodrawing ko na to. Ito yung SpaceX. SpaceX ano yan? Falcon 9. Sabi natin Falcon 9 yan. Ito yung sabi natin Falcon 9. Ito yung spaceship ng SpaceX na pinandadala ngayon sa pinandadala ng mga tao sa space. Okay? Yan. Okay, bakit ganyan yung niya? Bakit ganyan yung tip niya? Okay, why are tips of spaceships patulis? That is mainly because of the aerodynamics. Okay. Diba? Kung ito-drawing natin yung free body diagram niyan, this is our system of interest. This is the spaceship, diba? So, meron nagpo-pull down sa kanya, ano yun? Sige, ano yun? Identify natin yung free body diagram nito. Yung nagpo-pull down sa kanya, yung kanyang Sige. Pinag-aralan natin to sa free body diagrams. Ang nagpo-pull down sa kanya yung kanyang weight, which is mass times gravity, di ba? Yung bigat niya. Meron pa nag-hinder sa kanya. Sige, bago natin nilagay yun, identify muna natin kung ano yung nagpo-push sa kanya pataas. Ito yung kanyang, ito yun. This is our thrust. Thrust yung tawag doon sa pag-launch sa kanya. So, ito yung thrust. This is the applied force, di ba? Okay? So, ibig sabihin, kailangan equal or mas more yung applied force kesa dun sa weight niya para ma-launch natin siya pataas. Am I right? Di ba? Alam natin yun. Newton's third law. Kailangan mas mataas yung force, applied force, kesa dun sa weight, and may isa pang factor na kino-consider. Yung ating tinatawag na air resistance. Kasi yung gravity nakasama, yes, air friction. Air resistance yung tawag natin doon. So, ito yung pinakamalaki sa lahat. Bakit? Kasi as we go up sa atmosphere natin, mas nagiging dense. Okay? Mas magiging dense yung atmosphere. So, ibig sabihin, mas mataas yung air resistance. Bumababa nga yung pull of gravity, pero tumataas yung air resistance. Kaya kailangan nating taasan din yung application ng force. So, yun yung niyan. Ayun yung dahilan kung bakit ganun yung itsura niya. To neglect air resistance or to minimize air resistance. Kasi yung force of gravity, nakakonsider na yun sa weight. Di ba palagi 9.8 meters per second yun? Si Andre, hindi ko na sasabihin yung chinat niya. Hindi ko na sasabihin yung chinat ni Andre. Nakikita niyo naman yan. Ayun. So, yan yun. Napakabait talaga na bata. Ayan. So, naintindihan niyo yung kung bakit. Yan siya. Actually, out of topic talaga yan. Pero dahil we're talking about space, may discuss na rin natin. Okay, ito na. Last topic na tayo. Last topic for module number 2. We have... Excited na ba kayo matapos? Poor choice of words. Ayan, nandiyan dyan si Kyril. Andre, nandiyan dyan daw si Kyril. Is Kepler's laws of planetary motion. So, Kepler's 3 laws of planetary motion. Sorry kung habang tumatagal pumapangit yung sulat ko kasi madulas na tong graphic tablet ko. Planetary motion. Okay, so ano ba yung Kepler's 3 laws of planetary motion? Siyempre, tatlo siya. We have 1, 2, and 3.
So, sinasabi ng first law, the first law is called law of elliptical orbit. So, ano yung sinasabi ng law of elliptical orbit? Ayan lang, nasa pangalan na niya. The orbits of celestial bodies are said to be ellipse. Okay, so this is an ellipse. Ellipse. Bakit ellipse? Kasi na-prove sa mathematics that an ellipse is a closed curve such that the sum of the distances from a point on the curve on the two foci is a constant. So, ano yung sabi niya na yun? Ito na-discuss to during your pre-calculus, I think. Yan. So, yung ellipse kasi we have two focus or two foci, F1 and F2. F1 and F2. So, let's say, for example, Earth is orbiting. Yan. Earth is orbiting something. Sabihin na natin sun. Earth is orbiting the sun. Yung sun, nakalagay siya between the two. Yung reference point, nakalagay siya between kahit alin doon sa dalawang foci. Equal distances naman yun. So, paano yon? Ito, tingnan natin. Sabi doon, sa ellipse kasi property ng ellipse, the sum of the two lines connecting a certain point on the ellipse and the foci, kapag pinag-add mo yung dalawang values niyan, that is equal all throughout. Itong distance itong red na to. So, for example, nandirito naman yung Earth. Nandirito. Gawa tayo ng red ulit. Red. So, yung distance ng Earth mula dito sa first foci, tsaka dun sa second foci, equivalent yan doon sa distance na nabuo ng ating first position. Okay? Nagets ba yon? Kaya ellipse yung orbit. Si Kepler ang nakadiscover niyan. Next one. The law of equal areas. Mabilis na lang to, mga people. Law of equal areas. Anong sinasabi ng law of equal areas? Naka-base pa rin siya sa first law na the orbit of any celestial body is an ellipse. Okay? Di pa. Konti pa. Okay, so sinasabi ng law of equal areas na any area, the shaded area, gawa muna tayo ng illustration. So ito yung Earth, ito yung Sun, nandito yung Sun. Isipin nyo na nandiyan yung focus, hindi ko na natutunan yung focus. So, gawin tayo ulit ng red. So, yung any shaded region from the focus, shade natin ito. Sorry kung hindi perfect yung pag-shade. Basta shaded yan, yung part na yan. Okay? Ayan. Equal daw yung mga areas niyan. I think. Kung tama yung illustration ko. Wait lang. Mali illustration. Ito dapat manipis lang. Basta equal areas. Okay? Yeah, equal areas. Ayun lang sinasabi ng law of equal areas. Any area, yan, each planet moves so that an imaginary line drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal times. Ngayon, ito, mahalaga. The more na mas malapit yung certain object doon sa focus, mas bumibilis yung ikot niya. So, ibig sabihin, ayan, the mass M moves fastest when it is closest to M, capital M, small letter M. So, bumibilis daw ito. Ito yung pinakamabilis niyang path, yung pinakamalapit sa capital M. Tapos, habang nandirito, tumatagal siya. Bumabagal siya ng ever so slightly. Okay? So, yun lang sinasabi niya. Kepler's second law was originally devised for planets orbiting the sun, but it has broader validity. Yun yung sinasabi niya. And lastly, syempre, hindi mawawala ng mathematical
formulas yung ating law of planetary motion. Meron tayong law of harmony. Hindi ito yung panglimang harmony. Okay? Pangatlong law ito. Third law of harmony, it is stated that the ratio of the square of the periods of any two planets about the sun is equal to the ratio of the cubes of their average distances from the sun. So in equation form, it is denoted as capital T sub 1 squared over capital T sub 2 squared is equal to R sub 1 cube over R sub 2 cube. Ngayon, yung T dito is the period. So yung period natin is equal to 1 whole revolution. So in Earth time, it is presented in years. So ibig sabihin yung Earth, ang kanyang 1 period is 1 year. Kasi 1 revolution is 365 days or 1 year. For other planets, iba. Okay? So yung R natin dito is the average distance from the sun. Average distance. Okay? So yung closest plus yung farthest over 2. So yan yung ating law of harmony. Pero pag titingnan niyo sa inyong workbook, iba yung formula for the third law. Lesson number 6, I think, 6.2. Kepler's third law, iba yung kanyang itsura. Yan. Ayan, meron pa siya palang apat na law. What? Law of periods. What? Pero dito sa book na gamit ko, 3 lang. Kaya magtigil siya. Basta yan yung 3. Yan yung gagamitin natin. Okay? T sub 1 squared over T sub 2 squared is equal to R sub 1 cube over R sub 2 cube. Let's try this. Okay, tatandaan niyo yung law of harmony that is between 2 planets. 2 planets tayo palagi, ha? 2 planets. Kung sino yung ginamitan natin ng sub 1, siya yung parehas na may sub 1. Kung sub 2, parehas na sub 2. So, let's say, for example, let's try this example. I-verify natin yung mean distance ng Earth to the Sun using the mass and average distance of Venus. So, sabi dito, the mean solar distance of Venus, so R sub 2 natin, Venus, R sub 1, Earth. The mean solar distance of Venus is 1.08 times 10 raised to 11 meters. Tapos, ang kanyang period, T sub 2, is equal to 0.614 years. Yung T sub 1 natin, that is a period ng Earth, 1 whole revolution, that is 1 year. So, ang hinahanap natin is R sub 1. So, what we're going to do is we will substitute to the formula. So, T sub 1 quantity squared over T sub 2 squared is equivalent to R sub 1 cube over R sub 2 cube. Then, we're going to substitute. So, T sub 1, which is 1 year. So, 1 squared. Lagyan natin ng unit. 1 year squared divided by 0.614 rather. 614 year squared is equivalent to, ang R sub 1 natin, hinahanap pa rin, so R sub 1 cube over 1.08 times 10 raised to 11 meters square, cube rather. So, ang gagawin natin, bago tayo mag-calculate, multiply natin to pakabila. Okay, multiply natin siya. So, meron tayong 1 year squared times 1.08 times 10 raised to 11 meters cube over 0.614 year squared is equivalent to R1 cube. So, cube root natin. Cube root. Oh, yeah. So, lalabas na R1. Anong value natin? Pakicalculate yung mga anak. Unahin yung may squared. Multiply sa naka-cube. Divide sa naka-squared. Cube root all. Okay, sige. Sagot. I-cube root mo pa yun natin, 3.34 chuchu. So, yung R sub 1 natin, lalabas na sagot will be, dapat ay 1.50 times 10 raised to 11 meters. Kasi that is the mean distance of Earth to the Sun. Yes. Kay Magsino, yan, i-cube root. Sa pang mahirap na calculator, pipindutin niyo yung shift, tapos yung may nakalagay cube root of 3. Yan. Kita niyo ba?
Yun, ayan o. Yung may, ayan. Cube root, yung itsura niya. 3 tas may square root.